Kinausap ni Don Gustavo si Tendeng at sinabing kailangan nilang mag-usap tungkol sa kanilang apo. Nalito si Tendeng at inakalang si Tanggol ang tinutukoy. Agad siyang nag-init ng ulo at sinabing wala nang dapat pag-usapan. Sinira na raw ng pamilya Guerrero ang buhay ni Tanggol at wala na itong matinong kinabukasan dahil sa mga ginawa nila. Nagtaka si Don Gustavo kaya ipinaliwanag niyang hindi si Tanggol ang tinutukoy niya kundi si Santino. Napahinto si Tendeng, nagulat at tila hindi makapaniwalang may ibang apo pala na ibinubunyag si Don Gustavo. Sa Quiapo naman, sumabog ang tensyon habang nagkakabarilan sina Tanggol at Ramon laban sa mga tauhan ni Rigor. Determinado si Tanggol na maialis si Marites sa kapahamakan. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban gamit ang lahat ng lakas at tapang para mabawi ang kanyang ina mula sa mga kamay ni Rigor. Para kay Tanggol, hindi lang ito laban, pagsisikap itong buuin muli ang pamilya Montenegro. Siya, si Ramon at si Marites. Sa kalagitnaan ng kagulo, may naisip na estratehiya si Tanggol. Nakakita siya ng poste, binaril iyon at nagdulot ng sunog na nagkalat ng usok at nagtulak sa mga tao para magtakbuhan. Dahil sa gulong na buo, unti-unti niyang itinakas si Marites nang hindi napapansin ng mga pulis at tauhan ni Rigor. Habang nagkakagulo, hindi pa rin tumigil si Rigor. Patuloy siyang nagpapaputok. Sinusubukang patumbahin ang mga kakampi ni Tanggol. Lalo namang tumapang si Tanggol. Desididong iligtas ang ina kahit paunti-unti niyang harapin ang mga kapulisan. Habang papatakas, napansin ni Rigor si Tanggol na nasa bintana. Agad niya itong tinawag at pinagbabaril. Mabilis na nakailag si Tanggol at nakahanap ng paraan para lumundag papunta sa kabilang bubong. Hindi siya tumigil. Naghanap siya ng ibang ruta upang hindi na siya maabutan ni Rigor. Ngunit hindi rin nagpahuli si Rigor. Mabilis siyang sumunod, patuloy na nagpapaputok habang hinahabol si Tanggol sa bubungan. Pagkalundag ni Tanggol sa susunod na bubong, mas tumindi pa ang habulan. Pinaputukan siya ng mga tauhan ni Rigor, ngunit isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Tumalon pa siya sa isa pang bakod nang biglang lumitaw muli si Rigor. Galit, walang tigil, at may backup pa na papalapit. Sa gitna ng kaguluhan, napasigaw si Marites mula sa malayo. Napagtantong hindi na pala si Tanggol ang target ni Rigor. Sila na, si Marites at si Ramon, ang gustong pagbabarilin ni Rigor. Nang marinig ito ni Tanggol, agad siyang kumilos. Wala na siyang ibang inisip kundi habulin si Rigor at pigilang saktan ang kanyang pamilya. Sa kabuuan ng mga pangyayari, unti-unting nahubaran ang buong tensyon at katotohanan sa magkabilang panig. Nabunyag kay Tendeng na hindi pala si Tanggol ang tinutukoy ni Don Gustavo, kundi si Santino, isang revelasyon na magbabago ng takbo ng kwento. Sa Quiapo naman, buong tapang na hinarap ni Tanggol at Ramon ang panganib para mailigtas si Marites mula sa kamay ni Rigor. Ginamit ni Tanggol ang bawat lakas, talino at estratehiya mula sa paglikha ng sunog hanggang sa pagharap sa bala para mapatakas ang ina. Habang papalayo sila, lalong tumindi ang habulan at panganib. Si Rigor, puno ng galit at paghihiganti, hindi tumigil hanggat hindi niya nasusukol ang pamilya. Ngunit nang napagtanto ni Tanggol na ang tunay na target ni Rigor ay sina Marites at Ramon, lalo siyang naging agresibo at determinado. Sa puntong iyon, naging malinaw. Handa si Tanggol na ilagay sa panganib ang sariling buhay para protektahan ang kanyang pamilya. Samantalang handa si Rigor na sirain ang sinuman para ipaghiganti ang sarili. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood. Audio Jungle.